Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay gulat na gulat ang isang master ng Murem Alliance dahil sa ang dumating ay si Asara, ang kung sino na nagawang pagharian ang lugar ng kapatagan, ang Great Hung Clan's chief. Nang makalapit ito ay agad naman niyang sinabi kay Kang So-a na matagal-tagal din mula ng huli nilang pagkikita, sa isip naman ng representante ng Northern Sea Ice Palace na narinig na nito ang mga kwento sa mga nagawa na nito. Ngunit ito ang unang beses niya na makikita ang taong ito, at ang taong ito pala ang malaking tao na si Asra, ang chief ng Great Hung Clan. Nang lumapit naman ito kay Kang So-a, ay napasabi naman ang kasama nito na mukhang masyado itong lumalapit sa kanilang commander. Agad naman itong iniangat ang kanyang kamay, upang bumati at makipagkamay, matapos ay agad naman na sumanya si Kang So-a sa kanyang mga kasama, upang ihatid ang handog nila para dito. Matapos naman na may baba at mabuksan ang nilalaman ng bawat mga kahon, ay sinabi nito na nais nilang magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa kapatagan upang magawang makapunta sa Northern Sea, na masaya naman na sinang-ayunan ni Asara at sinabi na wala na itong dapat pa na ikabahala tungkol dito. Sa kabilang banda naman ay napapasabi ang representante na mukhang nagiging maayos ang mga pag-uusap ng dalawa. Dahil dito ay napatanong naman ng isang master na kung naiintindihan ba nila ang kanilang mga pag-uusap. Sabi naman nito na ang Northern Sea at ang Great Plains ay magkatabi lamang sa isa't isa, ang mga ito ay nakikisalamuha at nakikipaglaban sa kanila ng madalas kaya naman ay alam nito ang kanilang lengguwahe. Dahil dito ay napasabi na lang ito sa kanyang isip na mukhang magagawa nilang makapunta sa Northern Sea Ice Palace nang walang kahit na anong problema sa lugar ng kapatagan. Ngunit masyado na silang matagal na nag-uusap hindi gaya ng kanyang inaasahan. Nang bigla naman na nagalit si Asara sa kanilang pinag-uusapan, dahil dito ay bigla naman na nagtaka ang second strategist sa mga nangyayari, at sabi nito na ang Great Hung's Clan ay mukhang hindi samasang-ayon sa kanilang mga pinag-uusapan, kaya naman ay tinanong na nito ang representante na kung maari ba niyang sabihin dito ang kanilang pinag-uusapan. Agad naman siyang sumagot at sinabi na hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa kanya. Sabi nito na ang kanilang squad leader na si Kang So-a ay humihiling sa Great Hung Clan na pahintuan ang lahat bukod sa kanila na Orthodox Murem Alliance na makadaan sa kanilang lugar ng kapatagan, dahil dito ay nabigla naman ang second strategist sa kanyang narinig. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad naman na nagpatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakbay. Nang bigla naman na nagtanong ang vice chief nito na si Sora Chu, na kung talaga ba nagagawin niya ang nais ng taong labas na iyon, masaya naman niyang tinanong ito at sinabi na kung bakit niya naitanong iyon, at kung natatakot ba ito dahil ang mga iyon ay mula sa Jiangho, at hindi niya inaasahan na ganito siya mag-react dahil doon, kahit pa ilang digmaan na ang kanilang pinagsamahan ng magkasama. Sabi naman nito na ang mga tao sa Jiangho ay lubhang mapanganib, dahil ayon sa narinig nitong balita mula sa kanilang mandirigman na si Butchoy ay totoo nga iyon. Dahil dito ay agad naman na tinawag ni Asara ang mandirigmang si Butchoy, na agad din naman na lumapit sa kanila. Matapos ay tinanong niya ito na kung ang sinabi ba nito na ang puwersa na naglalaban sa lugar ng Zhongyuan's Jiangho ay ang demonic cult at ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sects. Agad naman niya itong sinang-ayunan at sinabi na ayon sa mga nakalap niya na impormasyon ay ang pinuno ng demonic cult ay napakalakas at tinatawag ito bilang ang Demon God. Napasabi naman ito na masyadong arugante ang titulo nitong Demon God, at papaanong ang isang hamak na tao lamang ay maglalakas ng loob na matawag na isang Diyos. Ang dating chief ng Great Hung Clan ay naging interesado sa martial arts dahil sa palagiang alitan na mayroon sa mga tao sa Jiangho, at dahil din sa ginawa nilang pagnanais na sakupin ang Zhongyuan para sa kanilang mga teritoryo. Dahil dito, ay nagpadala siya ng mga tauhan sa Jiangho sa Zhongyuan. Kaya naman dahil dito ay ang mga hindi magagapi na mga martial artist ay ginawa sa tagal ng 3 henerasyon, na nagsanhi ng pagkuha ng Great Hung Clan sa buong kapatagan. Nang bigla naman na nagtanong si Asara sa vice chief na kung ang sinabi ba nito na ang Demon God na iyon ay isang napakapanganib na individual, ngunit sinabi ni Kang So-a sa kanya na ang demonic cult leader ay maaaring hindi magpakita dito, sabi naman nito na totoo ang sinabi niya ngunit hindi maganda ang mangyayari kung sakali. Sabi naman nito na huwag na niyang alalahanin pa ang tungkol doon dahil hindi naman sila mapupunta sa isang labanan kung sakali.
Dahil dito ay napatanong naman ang Vice Chief na kung may plano bang tumatakbo sa kanyang isipan. Sabi naman nito na ang hiniling ng mga ito sa kanya ay huwag hahayaan ang ibang mga martial artist na makadaan sa lugar na ito. Mayroon silang 5,000 matatapang na mandirigma ng Great Hung Clan dito, kaya naman ay kahit ang mga ito ay mga martial artist ay sino naman ang nanaisin na magsimula ng pakikidigma sa kanila. Dagdag pa niya na kapag ang kanilang mandirigma ay nagpaulan sa mga ito ng mga palaso, ay ang kalangitan ay magiging kulay itim gawa ng mga palaso sa kalangitan, kaya naman ay tinanong niya ang Vice Chief na kung talaga ba na naiisip nito na mayroon silang lakas ng loob para labanan ang kanilang hukbo. Masaya naman na napasabi ang Vice Chief na kung ganun ay intensyon lamang nito ang takutin sila palayo, na agad naman na sinang-ayunan ni Asara at sinabi na hanggat hindi sila napupunta sa direktang alitan sa mga ito, ay hindi nito naiisip na ang tinatawag nilang Demon Lord ay magtutungo dito upang labanan sila. Sabi naman ng Vice Chief na hindi na ito mag-alkala ng kahit na ano sa kanya kung ang lahat naman ay naaayon sa kanyang plano. Ang kanilang tribo ay makakatanggap ng 3,000 mga tupa gaya ng kung ano ang ipinangako sa kanila ni Kang So anang walang natatamong mga pinsala. Masaya naman na napasabi dito si Asara na gaya nga ito ng isang kasabihan, ang patamaan ang 2 ibon gamit lamang ang isang bato. Nang bigla naman silang napahinto dahil sa may kung sino ang nagmamadali na magtungo sa kanila. Sabi nito na mayroong armadong puwersa ang patungo dito at halos nasa 600 ang mga ito mula sa Timog Kanluran, at ang layo nila ay halos nasa 8 kilometro na lamang. Agad naman na napatanong si Asara na kung ang mga ito ba ay ang ibang mga tribo. Pinagpapawisan naman itong sumagot at sinabi na ang mga ito ay mukhang mula sa Zhongyuan. Sa narinig nito ay bigla naman siyang napahinto at napasabi na mukhang ang mga parating ay maaring ang demonic cult. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng ating bida, ay mabilis na umaabante ang mga ito papasok ng teritoryo ng Great Hung Clan sa malawak na kapatagan, ngunit nang malapit na ang mga ito, ay agad naman na nag-utos ang ating bida na hihinto na muna sila dito. Kaya naman nang tumigil sila sa pag-abante, ay napatanong ang Grand Guardian kay Xian Yuhun na kung mayroon bang problema, nang bigla naman na may naramdaman ang Grand Guardian na malakas na pagyanig. Kaya naman ay malakas na napatanong si Heobong na kung ano naman ang nangyayari ngayon at kung bakit sila nakakaramdam ng malakas na pagyanig ng lupa. Agad naman na napasigaw ang ika-6 na elder ng demonic cult na si Elder Mungmo na mayroong mga papasugod sa kanilang unahan. Matapos na magsisugod ng buong hukbo ng Great Hung Clan, ay agad naman na bumuo ang mga ito ng isang formation, kung saan ay nagawang harangan ang harapan ng grupo ng ating bida. Napasigaw naman ang Young Master ng Sea Ice Palace at napapasabi na bakit naririto ang mga ito, at kahit na ang mga ito ay mga ganid, ay kung hindi naman ito patungkol sa digmaan sa pagitan ng mga tribo sa kapatagan, ay hindi magtutungo ang mga ito bitbit ang kanilang buong hukbong pangmilitar. Sa isip naman ni Heobong ay napapasabi siya na mukhang ang Young Master ng Northern Sea Ice Palace ay sigurado siya na walang kahit na anong karanasan, at mukhang hindi nito inaasahan ang mga ganitong mga pangyayari sa kanilang ginagawang paglalakbay. Habang naghaante naman ang mga ito, ay napasabi si Asara na ang mga ito ay agad na nagpunta ng wala pang isang araw, kaya naman ang ibig sabihin lamang nito na kaunting oras lamang ang kanilang masasayang dito. Sabi naman ng Vice Chief na kung sakaling nauna lamang ang mga ito bago dumating ang Orthodox Murem Alliance, ay maaring ang mga ito ay napayagan na makadaan depende sa halaga ng kanilang ibabayad. Sabi naman ni Asara na tama siya at malas lamang ng mga ito, kaya naman ay maganda na ipabalik na lang nila ang mga ito kung saan man sila nanggaling. Kaya naman ay agad nitong tinawag ang isang mandirigma na si Buchoy, at inutusan na sabihin ito sa mga dumating na hindi sila maaring dumaan at makalagpas sa lugar ng kapatagan kaya naman ay maari na silang bumalik sa Zhongyuan, at sabihin din ito na kung hindi sila atras at babalik, ay maaring mapaslang ang kanilang mga ito sa mga espada ng kanilang mga magigiting na mandirigma. Matapos ay agad naman na itong kumilos, at sumigaw ng malakas at sinabi na makinig ang grupo ng ating bida. Sabi nito na sila ang Great Hung Clan, ang magiting na madirigma ng kapatagan, at siya ay si Buchoy at siya ay nagsisilbi sa kanilang dakilang pinuno,
ang dakilang si Chief Asara, at ito ay ang kanilang lupain kaya naman ay walang lugar para sa mga taong labas ang malayang magtungo sa lugar na ito. Sinabi pa nito na maaari na silang umalis at bumalik sa kung saan man sila nanggaling, at ito lamang ang kanilang una at huling paalala. At kung hindi babalik ang mga ito ngayon din na mismo ay mapipilitan silang paslangin ang mga ito gamit ang mga sandata ng kanilang magigiting na mandirigma. Dahil dito ay napasabi na lang ang Young Master ng Sea Ice Palace na ang Great Hung Clan ay ang clan na namumuno sa buong kapatagan, at ang mga ito ay lubhang napakapanganib na puwersa. Maging ang Grand Guardian ay napasabi din sa ating bida na ang mga ito ay napakadami upang magawa nilang kalabanan, na sinang-ayunan din ng ika-6 na elder ng demonic cult at sinabi na matatalo sila dahil sa kakaunti lamang ang kanilang tao na maaring lumaban sa mga ito. Sa isip naman ng ating bida ay napapasabi siya na ang bilang ng mga ito ay 100 beses na mas malaki kumpara sa mayroon sila, at isang pagsasayang ng enerhiya at mga tauhan ang paglaban sa lugar na ito. Kaya naman ay tinanong nito ang nanomachine na kung makakaya ba nitong analisahin ang kanilang mga lengguwahe. Agad naman na tumugon ito at sinabi na ang kanilang pananalita ay nahahawig sa mga Mongolian, at maari niyang maisalin ang mga ito, agad naman na sinang-ayunan ito ng ating bida. Matapos ay nagumpisa na sa pagsalin ang nanomachine ng Mongolian Cyrillic sa utak ni Qian Yuwun, matapos ay narinig nito ang sinasabi ng lahat ng mga mandirigma ng Great Hung Clan at pinapaalis sila ng mga ito sa kanilang lugar, at tumakbo na lamang sila bago pa nila sila paslangin. Dahil dito ay napasabi na lamang siya na sinasabi ng mga ito ang lahat ng kanilang naisin dahil sa pag-akala na hindi nila naiintindihan ang kanilang mga sinasabi, at hindi nais ng mga ito na makipaglaban bagkus nais lamang nila na itaboy sila at hindi padaanin. Kaya naman ay agad itong umabanti, at malakas na nagsalita at sinabi na makinig silang lahat ng mga miyembro ng Great Hung Clan. Sa lakas ng boses na pinakawalan ni Qian Yuwun ay bigla naman na natigilan ang mga ito at napatikip sa kanilang mga tainga dahil sa sakit na nararamdaman nila, at base sa kanilang nararamdaman ay para na itong sasabog. Gulat naman ang Young Master ng Sea Ice Palace at napapatanong na kung sa papaanong paraan nito nalaman ang kanilang lengguwahe. Matapos ay sinabi ng ating bida na siya ay ang pinuno ng Great Heavenly Demon Divine Cult, at ang kanyang pangalan ay Qian Yuwun. Sa narinig naman ng Vice Chief sa pangalan nito ay napasabi na lamang siya na mukhang ito na ang tinatawag nilang Demon God. Maging ang pinuno ng mga ito na si Asara ay galit na napapatanong na kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayari, dahil ayon sa sinabi sa kanila ni Kang Soa, ay hindi ito magtutungo sa lugar na ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.